Yung pa kaya sila. O, di komo ba sila ay congressman. Ano alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Ipakilalan niyo naman sila nung nagsisimula pa yan. Ah, oo. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Hmm. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya bang Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba naming, what do you mean ma'am, again? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo. Dadagan Balita News Update. Kailan ho mag-uumpisa itong TRICOM, Committee on Good Government and Public Accountability, Public Accounts and Public Works and Highways? Kailan po mag-uumpisa yung investigation ng TRICOM? Expected po namin magsimula yan within 2 weeks. If possible, the earliest is Wednesday po. Wednesday? This week. The earliest is Wednesday next week, or the latest is maybe Monday to Tuesday next week. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman that has been raised, basically saying, paano ho, how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved, as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po, nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with the Congress investigating that flood control project. Once and for all po, hindi lang naman congressman siguro yung tinuturo nila, meron din po mga private contractor and even the DPWH, or kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito, kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na may liabilities yung congressman, it's either you explain yourself or ipasa kagad namin sa independent body for them to investigate or file charges. Ano po namin, ipasa po namin sa ombudsman of the proper authority. Kung natatandaan nyo po, during the last SONA, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong. Yung leadership, binigyan kagad siya ng, kinastigo kagad siya, tinagalan siya kagad ng committee. So I still believe na ang Congress po ay hindi naman para mangonsinte sa ganyan mga pangyayari. You have to remember, ma'am, halos lahat ng tao nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin parang lutong Macau, nakakayari po ang Congress niya. Kaya siguro po, hindi naman mangyayari yun sa TRICOM. Congressman, meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka yung pong naging korupsyon dito sa flood control projects? Just personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects, or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another Napoles scandal. This is a mother of all scam. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya bang Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba naming, what do you mean ma'am, again? Kaya niyo ho ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng TRICOM ipatawag ang kapwa congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo ho bang tanungin ang kailangang mga tanungin? Opo naman. In the first place, mas madali nga silang tawagin kasi ando na sila mismo sa Kongreso. At yung TRICOM po, I can assure you ma'am and even the public na wala itong kikilingan at magiging fair po yung investigation. Tandaan po ninyo yung Quadcom ng 19 Congress, yan din yung medyo accusation before. Pero
what happened after the Quadcom, lahat naman ng dapat ipatawag, lahat naman ng dapat akusahan, at siguro naman the result will speak for itself. Maganda yung naging resulta po. And this time yung TRICOM, naniniwala po ako sa credibility ng tatlong chairman. One is Congressman Terry Redon, si Congressman Joel Chua ng Good Government, at si Congressman Momo ng Public Works. So I believe na ano po to, tama lang na magsimula. At kami naman kung meron ng independent body na mag-iimbestiga, willing din po namin isubmit yung sarili namin. Kung meron masasabit sa mga Congress, isubmit yung sarili namin to an independent body para once and for all din, ma-clear or maparusahan na yung merong kinalaman dito sa nakakasulasok nga sabi nyo na flood control project. Si Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo. Again, ma'am? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag niyo ho ba? Yes, definitely, ma'am. Dahil sa privilege speech po ni Senator Lacson, lumabas na yung pangalan niya. So, once and for all, patawag namin siya. Malaman natin kung meron siyang kaugnayan dito sa usapin na to. At kung wala naman, sabihin niya rin sa amin. Pero kung meron, ma'am, willing po kami mag-recommend ng karampatang charges para sa kanya. Hindi po kukonsintihin ng leadership ng Congress kung meron mang kasalanan ng isang kamiyembro namin or kulig namin. Congressman Valeriano, during Senator Ping Lacson's privilege speech, hindi man niya ibinigkas ang pangalan ni Congressman Panaligan, lumabas naman po doon sa kanyang PowerPoint presentation, di ho ba? Dahil sa pag-imbestiga ng team ni Senator Ping Lacson, lumabas yung tinatawag na supposed to be accomplishment report ni Congressman Panaligan. Hindi naman po niya ito dinenay, kausap ko din po siya kagabi. Kayo ho ba may ganito, yung tinatawag na accomplishment report, katulad po ni Congressman Panaligan, kung saan lumabas yung 3.8 billion sa Nauhan at 800 million po sa Baco? To be honest, mama, dito po sa Metro Manila, wala ho kami natatanggap na accomplishment. Ako, I myself, I can speak for myself. Wala po kami natatanggap na accomplishment report. Nalalaman na lang po namin yan. First, ang procedure po na ginagawa ng DPWH dyan, pag pinresita yung NEP, ando na po yung kailangan mga flood control. Hindi po kami nagre-recommenda ng flood control dahil aminin ko na po sa inyo, hindi naman kami engineer or knowledgeable sa ganyan. It's only the DPWH na magpe-present po sa amin. Meron po silang master plan talaga. It might be a long-term master plan, kaya lang nagkakaroon ng problema po dahil hindi nga nila mapondohan ng isang pondohan lang, ng isang funding. So unti-unti po, kaya pagka nasisisi sila sa flood control, marami pa hong pagkukulang dito sa Metro Manila in regards to flood control project. Wala po kami natatanggap na kahit anong ganyan. Let me just kind of clarify that, sir. Yung lumabas po sa video presentation ni Senator Ping Lacson is supposed to be an accomplishment report by the congressman. Hindi po galing po sa NEP, etc. I know what you're saying. The budget originally comes from the NEP, Pero ang lumabas sa kanyang pagsasaliksik ay si Congressman Panaligan mismo ay meron po siyang inilabas na accomplishment report. Ibig sabihin yung kanyang accomplishment report bilang congressman ng Oriental Mindoro, at doon po lumabas yung mga Nauhan at 3.8 billion at Baco to the tune of 800 million. So doon po nagtaka at nagkaroon po ng pag-uusap doon sa privilege speech ni Senator Ping dahil nga tama ho ba yun? Palagay ninyo na pag nagkaroon po kayo ng funding galing sa sa DPWH, ay ilalagay niyo po yun bilang accomplishment report ninyo? Medyo nag-choppy po yung nyo, hindi ko masyado naintindihan. Alright, ulitin ko lang po. What I was trying to say, sir, is that ang nangyari po, si Congressman Panaligan, sa kanya po nanggaling itong accomplishment report na inilista po Nauhan at 3.8 billion and Baco at 800 million. Tama ho ba yun na ginagamit o inilalathala ninyo bilang congressman ang accomplishment report kung saan nakadetalye nga po yung mga proyekto that was funded in your particular congressional district?
Hindi ko po alam sa parte ni Congressman Panaligan. It's either hiningi niya yon o talagang nagmo-monitor siya ng flood control project na yun. Pero as far as dito po sa Metro Manila is concerned, wala po kaming report na ganyang hinihingi o may ginagawa regarding sa flood control project. Alright. So kayo po, wala po kayong ganon. Ibig sabihin, Wala plain po, and simple. wala po. Definitely negative po. But do you submit, sir, that kapag kahit na po sinong congressman ay ilalathala ang kanilang accomplishment report, kahit nasaan po, kahit na ilaw, road repair, flood control projects, palagay niyo ho ba, responsibilidad din niyo na i-check kung tama po yung pagkagawa doon sa proyektong ito, being that isinama niyo po sa accomplishment report? Ma'am, ganito po ganito po ang ginagawa pa namin. Kami po nagpo-propose sa DPWH ng project. Nagre-request po kami kung ano needs ng district namin. It's either magbigyan po kami or hindi. Pero ang implementing at ang may hawak pa rin po ng budget, yung DPWH. So, I don't think na masama po sa accomplishment report ng congressman dapat yung mga nangyari na yun. Kasi sa totoo lamang po, request lang naman yung amin at marami po kami request na hindi na pagbigyan ng DPWH, ng DepEd. Sa district ko po, marami pang classroom na kailangan at yan po matagal ko na rin hinihingi sa Department of Education. Merong napapagbigyan, merong hindi. Opo. Pero to be an accomplice sa isang congressman, baka hindi po. Pero totoo yun, kami po ay naglalabi, kami po ay nagre-request sa mga department natin na sana yung ibang needs ng district ay mapagbigyan nila. Right. So, again, it's best to really clarify that kahit na po galing sa NEP yung budget, kayo po mismo bilang congressman, dahil kailangan nyo pong pagandahin din po ang inyong distrito, kayo po, gaya ng sabi nyo, ay naglalabi sa DPWH para po Tama isama. po. Go ahead, sir. Tama po, naglalabi po kami talaga. Ma'am, kami po, ako tulad ko, for 1 year, meron akong priority project na sana gusto kong mangyari o ma-implement sa district ko. Nire-request ko po talaga sa DPWH yun, sa isma sa DepEd. Kayo kung mapapagbigyan po nila o hindi, call po ng DPWH yun. Meron naman po talaga napapagbigyan at yun po maganda sa amin kasi sabi ko nga sa inyo, hinahanapan din naman kami ng mga constituency namin ng ano ba nagawa mo, Congressman. Pero yun po, sa totoo lang, sabi ko nga pasipagan din kung paano mo i-request sa DPWH. At sana magkaroon ng funding lagi. Dahil lang lagi pong problema ng DPWH at ng ibang department agency yung funding po regarding sa project na gusto mangyari ng Congressman. Alright. So si Congressman Panaligan, surely, as you mentioned a while ago, Congressman Valeriano, papatawag nga dito sa TRICOM, no? What about this, sir? Yung lumabas po that Bulacan got the biggest share in Central Luzon sa flood control projects at 44 billion pesos. This is from 2022 to 2025. Again, 44 billion pesos. Ang tanong ko po, paano yung mga congressmen at congresswomen ipapatawag rin po ba ng Bulacan? I believe there are 6 districts and another one, 6 to I 7. think District 1 yung isa. Patatawag po namin sa TRICOM yun. Once and for all, maklear din nila kasi ghost project po yung sa Bulacan. Titignan din namin kung meron silang kinalaman doon sa ghost project na yon or wala. At lahat naman po yan lalabas naman sa TRICOM. Ang sigurado pong mapapatawag namin at dapat na may alam dyan, yung private contractor na nagsagawa ng project na yan. So magturo na rin siya para once and for all. Maklear din po, 300 plus kaming congressman Siyempre, generalization, sabi nyo nga, pag sinabing congressman, lahat kami nadadamay po dyan, di ba? So maganda na rin magsimula yung TRICOM para maituro na rin kung may 3 o 4 na talagang liable dyan sa mga ganyang proyekto. At least names na rin po. Mapangalanan na rin sila. Palagay niyo ho ba si contractor ay maglalakas loob na ituro si congressman or si congresswoman, sir? Yung contractor po kung Magkakaroon po ng lakas na loob? again, ma'am, Do you think, sir, that the contractor, sabi mo nga, ipatawag na si contractor at name names. Sa palagay niyo ho ba, kayang pangalanan ni contractor, magkakaroon po siya ng lakas na loob na pangalanan si legislator?
Ma'am, definitely, ma'am, yung contractor ng Ghost Project, blacklisted na po yan forever. So, if I were them, dapat magturo ka na kasi yung company mo tsaka yung pangalan mo talaga ang nasa at stake dito. So, dapat lang na magturo na siya dahil kumbaga hindi mo naman dapat i-shoulder mag-isa yan. Kung talagang ikaw lang ang may gawa niyan, malalaman naman din po natin. Pero I don't believe na mag-isa lang gagawin ng ng private contractor po. All right, we'll continue our discussion after the break. Congressman, so napag-usapan na po natin dalawa, no? At least si Congressman Panaligan ipapatawag at lahat ng mga district representative ng Bulacan dahil nga sa lumabas na tinatawag na mga ghost projects. Congressman, what about Congressman Edwin Guardiola? Do Yes, you know ma'am. him? What about Edwin Guardiola? Siya po ay ang party list representative, hindi ho ba? Ng CWS, I think CWS. That's right. CWS, Construction Workers Solidarity. Do you know him personally, sir? Again, ma'am, ulit po, Do you know him personally, sir? ma'am, I can't hear you well. Kilala niyo ho ba siya? Yes, ma'am, kilala ko siya personal. Personal, kilala niyo po. All right. Yes, ma'am. Meron po kasing lumalabas na mga report ngayon na ito pong si Congressman ay also obviously involved in the construction business. Okay. Okay. And then, it appears, sir, that via reports that there are 2 construction firms owned by his family na nakakuha daw ng bilyon-bilyon na proyekto since 2013. I believe si Congressman Edwin Guardiola just won a term. It was his first time to be congressman noong 2022. Do you know about this, sir? First step siya noong 2022, pero ang hindi ko po alam kung nag-divest na siya or contractor siya up to now. Pero bago siya naging congressman, nung makilala ko siya ma'am 2022 pero alam ko na siya ay contractor before 2022. Is this dapat ho kaya para sa inyo ipatawag din si Congressman Edwin Guardiola dahil nga mula... Yes ma'am, definitely. Ano na lang po ito, yung 15 private contractor na pinangalanan ni Presidente, baka nga kami po hindi lang 15, baka umabot na sa 20 yan. Patatawag po namin lahat yun, yung owner nun. Once and for all, malaman din po namin kung merong kamay ang congressman doon sa mga contractor na yun. Especially po yung 15. Opo. Si Congressman Zaldico. Patatawag din po namin kung nababanggit yung pangalan niya doon sa 15 contractor. Yeah, but SunWest is number 8, sir. Doon po sa ipinakita ni Pangulo, hindi ho ba? Opo. Definitely mapatatawag siya ng TRICOM. There's no problem with that. But, Congressman, help us understand this. Papaano ho kaya maituturo ang kinalaman or culpability ng isang politiko na lang dito po sa palpak o kaya ghost projects? I mean, how does one actually point an accusing finger and prove, sir, that a politician is involved? Ma'am, ganito po yung gusto namin mangyari sa TRICOM. Once and for all po, masettle din namin yan kung merong involved na congressman. At sinabi naman po, narinig ko yung interview ni Congressman Terry Redon, kapag may involvement kagad ng congressman, ipapasa po namin kagad yan sa investigating body or magre-recommend po kagad kami ng filing of charges. No ifs and buts po dyan. Yan po ang pwede niyong masiguro dito sa TRICOM namin. Kasi ma'am, kung hindi naman din po namin sisimulan, tumatagal po up to now, ang Senate po nagsimula na ng investigation nila. Definitely, hindi ko po alam kung meron ding mga senador na contractor or may involvement din sa contractor. Ganun din po naman sa Kongreso. Gusto rin naming malinawan yan para malinis din naman po. Kasi nga sabi ko kanina, 300 plus kaming congressman. Kung merong mangilan-ngilan dyan na congressman na may involvement dyan sa anomaly niya, lalo na sa flood control project, mapangalanan po nang sa gano'n naman yung 300 plus na congressman, malinis din naman yung pangalan nila na walang kaalam-alam. Parang ganun din po yung sinasabi ni Congressman Richard Gomez, hindi ho ba, na ang lumalabas? Tama po. Opo.
Ang lumalabas Once and for all po, kasi tulad po ng Metro Manila, I can only speak for Metro Manila Congressman. Naniniwala po ako na walang kontraktor sa amin sa mga congressman namin. Siyempre, lahat po kami, pag sinabi niyong congressman, so sali kami ron. Kahit Opo. paano, kung wala naman kami kinalaman at hindi kami mapangalanan doon, lumalabas din po kami sa district namin at lumalabas din po kami, may pamilya rin po kami na at least matanggal yung responsibility namin pagdating dyan sa mga project na yan. Dahil sabi ko nga, hindi lang gamit at hindi lang gamit at bagay na wala rito, pati buhay na wala rito sa flood control na to. Two things, sir, no? Papatawag niyo ho ba si Mayor Benji Magalong? Pwede, ma'am. Nasabi na rin po namin yan kung meron siyang ebidensya at sinasabi naman niya meron siyang ebidensya. Patatawag po namin siya para malinawan din po kami. Okay. And the other one is, I know, sir, there is parliamentary courtesy, ano po. But Senator Ping Lacson, after his privileged speech, and of course, after he said earlier that there are supposed to be at least, from his source, 67 congressmen or women involved as or are also contractors. Maaari ho ba sa palagay nyo, would it be a good idea? And again, I know there is such a thing as parliamentary courtesy. Ipapatawag ho kaya si Senator Ping? Kasi sabi nyo nga, name names. Ma'am, because of the parliamentary courtesy nga po, tatanungin po namin siya. May parliamentary courtesy pero hindi rin naman po bawal na bigyan namin siya ng invitation. Nasa kanya po yun kung pupunta siya o hindi. Pero siguro pwede rin po namin siyang tanungin kung sino yung 67 na yun at kami po mag-imbestiga. Pero kung sa tingin niya, yung Senate naman po, nag-iimbestiga rin naman. Ang akin po na kasi rito, ma'am, kung yung 67 names na yun, dapat mailabas na rin dahil sabi ko nga 300 plus po Opo. kami. So, you agree, kumpara po sa inyo, in your opinion, it's a good idea to invite Senator Ping Lacson as well? Opo, definitely, ma'am. All right. Just on a last note, no, Congressman, ito nga tinatawag na third party. Sabi nyo nga, mag-iimbestiga kami pagka may makita na may involvement ang isang congressman ay ilalagay sa, ililipat na namin yan sa ibang body that will investigate this. There was a suggestion, sir, by Mayor Benji Magalong to tap ex-magistrates, dating mga Supreme Court justices at dating mga ex-generals to also lead the probe. What do you think of this? Do you think this is a good idea? Yeah, definitely, ma'am. I agree with that. Sabi ko nga, dapat yung mga the likes of Architect Palafox, yung isa dyan, baka pwedeng merong retired justice. Maganda po yun, magkaroon ng isang body na mag-i-investigate, yung independent body talaga. Para siguro mawala rin yung agam-agam ng publiko na parang lutong makauto pag Senate at Congress na nag-imbestiga. Pero in the meantime kasi, ma'am, kung mapapansin niyo po, it has been almost 2 weeks mula nung nagsono si Presidente. Yan po ang naging issue, yung flood control. At nadadrag naman po talaga ang pangalan ng mga politiko. So hanggat wala pong investigating body na independent na nagaganyan, siguro pwede rin nilang tignan yung TRICOM tsaka yung Senate. At yan naman po naniniwala ako kapag yan, sabi nyo nga, nilutong Macau ng Kongreso, credibility rin po namin ang stake dyan. At so far naman po, even doon 19 Congress at ngayon, wala naman pong record na gano'n ng Kongreso. In example ko nga sa inyo yung Quadcom, di po ba? Natapos siya ng maganda naman yung credibility. So hopefully po, bigyan din kami ng benefits of the doubt yung Congress at pasimulan yung TRICOM nang makita rin ng publiko. Nanonood po ang taong bayan dahil sabi ko nga kanina pa paulit-ulit, may buhay na nawala rito. Lalo na yung Ghost Project, ano po yun, hindi dapat palagpasin. That is a matter of false. Yan po ang ating kinakaharap na problema. Ang talagang long-term solution dyan, mga batang Maynila, ay proper flood control project. I hope someday, somehow, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy na ang Senado, nakita ko, napanood ko si Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta. Na si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech, si Senator Marcoleta, nag-iimbestiga. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon.
bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Kasi kung ba, alam mo, meron silang mga salitaan dyan eh. Oh, distrito ko yan ba't hindi ko alam? Yan ang mga salitaan yan. Kahit idinayan ng mga congressman, yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, ha? Mocha. Opo. Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga Yes, maraming gustong mag-congressman ni Orme at saka party list. So, dahil dyan, di ba? Oo. I hope huminto na yan. Ako, I would rather have the local government or in this case sa Metro Manila, the MMDA. Hayaan na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang nangangalaga ng ating mga creek, esteros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, halimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apo, ano na yan? 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumastos na 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun. So, dala ng siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos na tigilan na yan na yung pakikialam ng budget, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala. Ewan ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang sa Maynila, huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan, basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Ako, galit na sila. Yan. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Pangalan nila. Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, mga barangay yun, may pangalan pa ng congressman. Ay, malaki. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus,
DPWH. Nauunawaan yun ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul eh. Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maliit di ba, pero na aso, pero maingay. Yun, alam ko, kahul ng kahul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. Tama. Yun. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, through DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino po matatalino, sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Yun nga ang maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh.
Yung pa kaya sila. O, di komo ba sila ay congressman. Ano alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Bakilala niyo naman sila nung nagsisimula pa yan. Oo. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Mm. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Pero, yan, nandiyan dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso, para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng nasa hall, Congress. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang ha, bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child eh. Mukhang special child itong ilang congressman natin eh, di ba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Oh. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Aimee Jobel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa pagandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim, yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See? Yan ang nararamdaman ng tao. Shoutout sa iyaking congressman. Yan mga nakakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi yan. Kaya, Tingin ko naman. Meron namang araw pa rin. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman sila lang daw yung yung ang tawag dyan. Parang politika yung statement. Ito. Huwag na kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta ito kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Kukuha. Inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganon din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido.
O, inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O, sige, approve. Kaya lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. O, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. O, tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, 19 million yun. O, nasaan ang pera ng taong bayan? O, ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansel ako to. Dito ko yata in-announce yun eh. Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. O, nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O, pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay eh. O, hindi ngayon magugulat ang taong bayan. O, tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Ano ang maganda rito? Ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehiyo o yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. Ito, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. Samban Dimasalang, District 3, District 4. Ulitin natin kasi alam mo yung manloloko. Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli. Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado ang Dimasalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. Para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, ayan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. Lahat sila. Diba? Kung politika at politika, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Maiyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kahol ng kahol. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing.
Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing? Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Tawag, anong bagong word nila? Contractor. Contractor. Oh, Ayun. contractor. Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pinresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yep. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao. Kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha. Balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam. Oo. Syempre po. Oo. Kasi yung mga Bahay mo gamit, yan eh. oo, tsaka Tama ba? Oo. Ako chairman eh. Pwede ba yun? Oo, see? Tamo? parang Ganun yun, yan. boss, parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nito mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan Pero natin. nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually Oo. Di ba? Oo. O, kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Oh, bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Oh, no, nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan. Kasi nga, hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde, ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. O, tingnan mo ha. O, yung tennis court. O, yung tennis court doon sa District 2. O ginawa nilang meeting area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao na gamit ng mga taga-roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga-District 2. Alam ng mga taga-District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, AKAP, Tupad, AX. Yan yun eh. Alam ng mga taga-District 2 yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Mocha, bagamat talamak ang bigayan ng AKAP, AX, at Tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court, yan sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari sa, naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, yung bigayan sa San Andres Complex. At saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigayan. Ang pinagpapasalamat ko lang sa tao, tumibay ang damdamin ng tao, hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po boss, paganda sinabi ni Air Guard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Yun ang ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin naayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin ha. Inaprobahan ko ba
Oka, yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gustong palabasin ni ano eh, nung isang lawyer, congressman. Oh. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. O, yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. O, yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. O, sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo.